Okay ba? Okay ba? Mga number nito. Okay. Online na. Dahil ko naman kayo. Ha? Wag ko kita di gawas naman to. Money boy. Money boy. We have such people to your feedback. Join live to the fullest. Call us now. 297-2597 or come for your first appointment. Or visit us at www.facebook.com/#destination. Sige man, kay man, dire man. Ay, punta ko nga nila. So, nagkikay. Kaya na ginaw na nakaano sa atin sa Davao. Dahil akong isang sa atin sa Davao. Kaya mo sa programa nila yung makakalas dito. So, makakaroon ng media sa taon ng mga patong tao, maayong paglawas. Wala pa sa atong European program, hindi mo lukas ang TV sa banal, hindi sa mga sa labi, ahli Friday. So, karon ang iyang programa, nakakuha sa idea sa mga exit para natulay o pagdagangan sa mga itong pagkinabuhi ng pagkinabuhi. Ngayon mga kayo, sa una kong update sa labas, magkasakit ang yuta. Kena. Sa atong May salamat na. Salamat kayo. sa paating nagkaroon na maghinungan ano ang tao magkasakit. Kung hindi magkasakit, mamatay. Ano mamatay ng tao? Una sa ating unang Amerikana, katagasalan ng isupak sa balawag sa Ginoo. Nag-iwan ang Ginoo kaganda ng iba, makakaon ka mo sa talangkunga sa kahoy sa dali ng bitin, isip mo na sa tunga, ayaw yung mong pagkaon nila. Kahit kung mukhaon mo alin, mamatay din ka mo. Sagot, ang plano sa Ginoo, ang pagbuhat sa tao, hindi mamatay ang tao. Mabuti sa hantod-santod. Kung isupak pa siya ng iba, ikaw mas na sige bawat sa Ginoo, so dito ano na sila kamatayon. So karon kung tawagan niyo ang pangalan dito, pwede lang makahawahan sa atong mga kapatid. So, kung na may kamatayon ng tao, kita aton na pa rin pag-unsad, mamatay kita. So kung sa una tunang isa itong lawas, mamatay kita. So, next day na natin life. Tungkol sa atong paglikay, kaya tulay pinulungan ng likod, it's better to prevent than to cure. So mas mayo, mapigilan na kung na maka-ulinom sa matambal na di bisita sa atong mga doktor. Kung ito nangyari po sa hospital, kaya magpasikap sa atong mga kunya. Dati na magpasikap, ipalabatuloy atong mga dugo. Kung makita niya, kung kanuna tayo dibatis sa panglawas. So, sa doktor, halimbawa, kasi sugat, saan mo nagtambat na kung baba, makontrol lang natin siya. So, hindi siya, inom ka na, makontrol lang siya. No? Kasi kung high blood,
Asa kontrol lang na siya. Hindi kayo mo na mawala kita nga sakita tungod kay mao man ang kinahanglan sa tao. Mag-protect ang kita nga kalibutan, no? Pag-abot atong edad nga kanang ikot nga gikuan sa Ginoo nga diyan ta kutob, ano mahulay kita sa diyan na kutob. Kung kailan edad ang gihatag sa Ginoo sa tuwa samtang kita nang hinabuhi ini nga kalibutan. Kay siya diyan manggod, kung wala lang sila supak sa balaod sa Ginoo, wala ko tayo sila kamatayon. Wala sila kamatayon, mabuhi sila antod sa antod. Ang musanay sila nga walay sala, walay kamatayon. So sa diyan nakasala naman si Adan. So ato na kay pangutana sa inyo ha. Pero may edad ni Adan una siya namatay. Isay makatagan. Kaya doon na tayo surprisya nga among ginahatag din sa makatagan. Makatagan ka na? Sila edad ni Adan una siya namatay. Ha? Tagaan ta mag-clone, 900. Kamu na yung magdugang. Kula ihatag ni dugang ninyo. 900 ang yung edad. Dugangi lang. 100, 910. Dugangi pa. 920. Dugangi pa. Dugangi. 150 minus 140 dugang minus ka. 130. Ha? 930. Si Ma'am naka-answer sa 930. Ano yung edad niya dyan? Ano siya namatay? So, kung ano kinatag ba sa makakagana? O, na naman. History na siya. O, sa karon, isa pa yung magkatagad, bili edad sa tao karon sa itong panahon, wala tayong mamatay. Ha? Naa sa Biblia, Psalms 90 verse 10. Isa yung magkatagan. 75. Minus 8. Minus 8. Sige dito, minus 8 yun. Ha? 60. Asasin ba? Asasin. Ha? 65. Kutami, dugay ba? Pino ito ba? 70. Sila nakasaldang, 70 ang edad sa tao. Psalms 90 verse 10, 70 na yung edad sa tao, unang siya namatay. Kaya nang abot ang sinta, unos na siya. Ha? Unos na lang ihatag sa Ginoo ng kabot ang sinta. Kunya ang gobyerno, mo ako unos. Kung abot ang sinta, kalawa taon, 10,000. Ako na sa pag-abot mo. Before ka mag-itin, mag-apply ka dahil, want to ka dito sa Uska. O apply ka dahil dito, kaya pag-abot ka mag-itin, sintahan na ka na sa DSWD, sityo dito, aron ka makadawat o 10K. Ang ako ka nga, nakadawat o 10K. Pag-abot niya o, sinta. So, si Mama, kailangan ko magkakasadan ng silite. Silite kita dalawa mo. So, karon welcome ta sa atong healthy lifestyle program. Ang ginahin mo ni Pastor Jesus Randal. So, kakwata din niya nga aron ta dili ma-extend pa natong life. Okay. Nasa mga idea nganong ang tao magkasakit kay supak man sa balawod sa Ginoo. So, kung supak sa balawod sa Ginoo, imbes na matupatagod sinta, paupsa na sa Ginoo. Kaya naman, magkasakit naman tayo na, pag-abot sa sinta, tugulang kong sakit, kaya kaon pa sa bawal na tungkol sa Ginoo na iligtan ka ang anak, supak mata, ako mata na, so paupsan sa Ginoo na tumidan. O na itaro kang sa kaliwatan ni Noah, kaliwatan ni Adan, tayo kang Noah, abatong edad, 120, kataas na ng 120, na edad, una siya mamatay. Karon, upas na siya itong edad ng turon. Kasi ma, ano ba? Ngayon ba kayo naman nila kapot ang sabiti? Sumala sa masama ng Biblia ba? Sumala ng Biblia si Kaya sa din nagkasakit siya, nag-ampol sa Ginoo, nagumuk sa Ginoo niya pag-ampol. Kung niya gidudangan ng 15 years sa iyong edad, kung gidudangan kita, ako ba siya? Tutudangan sa Ginoo at edad.
Kung Depende na sa imong pagkampo. Kung inugangan 15 years, ang iyan dito, mo to data po siya. Ako na siya, sakit mo siya. So, nakadulog ang ilo, iayo siya, kung inugangan o 15 years sa iyang edad. So, kita po, ako kita sa Ginoo nga makabot pa sa sinta. Kasi hindi naman ang limit. Pag ako na to na, madulog sa Ginoo, dugangan, abot ang sinta. Kabot ang sinta, kabot ang, kadawat pa tag-20, di ba? So, karon ako ihatag ka Pastor Julia ang atong lectura na tungkol sa mga tungkol. Ha? Bible. Hindi Bible ang mga trima karang. Paano na siya? Ha? Paano siya? History. History sa atong ilanon sa world history o ilanon sa So, sa di pa masugod si Pastor sa iyang programa, no? Mag-ako ka sa Ginoo na magsagot sa lektura o kini ma-aplika sa itong kinabuhi sa kanita nagpahamon sa Ginoo mamatod ni pabot ka ng Ginoo mo balik aron sa pagkuha sa iyang katawan iyatag pabakasyon dito sa langit sa 1,000 ka tuig. Mao na iyang handom sa tuwa kung kita mag-alaga sa Ginoo. Bubakasyon to sa langit 1,000 ka tuig. Mao na iyang gusto. Sumala sa Juan 14:1 hangtod sa 3 nga mobalik siya pagkuha siya magkatawan din sa yutaw bakasyon ta dito sa langit. So karon nakihantag kay Pastor Timmy pero magapo sa ta mga kaalam sa Ginoo aron ta makasabot atong ito to atong mga ulo. Dalaygon og silimbahan ng mga Dios anak sa trono sa malangit. Dahil ka na mo amahan tungod sa mga gugma sa matag sa kanamo nga hantod karon naginawa pa mi tungod sa panalangin binisyon nga imong giilugbo mo sa matag sa kanamo na kami karon privilege namo nga makapaminaw kami sa lektura may tungod sa may panglawas pasabta kami nini aron kini ma-extend pa nato ang among kinabuhi nini nga kalibutan samtang kami pag-abot sa iyong pagbalik. Ang ipangayo sa ngalan ni Jesus Cristo nga among luwas. Amen. So kung hato ihatag ang Pastor Timmy. Dagang salamat Brother Manny Abjan. Mayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Welcome back. Nikabat na tag 3 years diri mga higalang igsoon. Onya nanatay na nga lista diri nga mga 5,000 kabo, 5,000 nga naka-register diri. So ang wala pa makalista ibutang diri kay para mahurot ni siya. Onya ilista na po ni bago, no? Ma'am Lisa Carvalho, no? Ma'am Lisa Carvalho, welcome. Welcome home. Welcome home. So congratulations sa mga naa karon din kay bisan dili ninyo gusto nga mo are pero naagid mo gumikan sa inyong mga transactions, no? Si ma'am sa tingala niyo ma'am ikaw. Ma'am, ha? Ma'am Rose, di ba kaduha nakakaanhi diri Ma'am Rose? Katulo na. So karon ang akong himuon karon mag-review na punta, no? Na ako'y topic karon nga i-share sa inyo ha. Dinhi mga higalag igsoon akong i-share ninyo ang Bible, no? Ang Bible, ang iyang spelling sa English is B-I-B-L-E. Nga ang meaning ana is, ang iyang acronym is Basic Instructions Before Leaving Earth. No, sa di pa daw tama wala sa kalibutan na ang Ginoo na ay instructions. So kinahanglan nga ato ning basahon sa di pa muundang atong ginhawa. Agree ba mo ana? Okay, tingalig mo ingon ta nga gusto nato mo atong langit pero wa ta nagbasa Bible. Di ta kay balog unsay tulumanon nga atong himuon, di ba? So very important din siya. Pero bago mo mubasa ang Biblia, kinahanglan masabtan nato basahan ninyo ang kanang gitawag nga God's principle, no? Ma'am Liz, God's principle. Okay, so ato ning kuanon dinhi karon ako i-share sa inyo karon sa Biblia, dinhi sa Bible na ay gitawag nga GP versus PI. So unsa ganina GP? Kinsa may naka-answer na wala nakadungog na. Nakatindes so nakadungog na mo ng GP wala pa. GP is God's prescription. Kanang i-prescribe ka na sa Ginoo. Halimbawa, ingon ang Ginoo, unsa may imong imnon? Unsa may gi-prescribe sa Ginoo nga imnon? Tubig. Nya. Na gitawag nga people's invention.
So ang tao naka-invento og kape og coke, so ginainom imbis nga kape, imbis tubig nga imnon, kape noon og coke kada adlaw. So ang resulta, doctor's prescription, no? Asa may gusto ninyo sundon? God's prescription or doctor's prescription? Mas ba yung Ginoo? So karon ako i-share sa inyo, healthy living for faith, lessons from Daniel and his friends in Babylon, a health picture inspired by Daniel. Now, in today's world, many people struggle with unhealthy lifestyle, stress, and compromised faith. However, the story of Daniel and his three friends in Babylon teaches us the importance of faith-based health, self-discipline, and trusting God in difficult situations. Okay? Daniel and his friends were taken as captives to Babylon and were offered the king's luxurious food. Ako ikon sa inyo ha. Si Daniel o sa Kahebro, ma'am, sa ngalan niyo, ma'am? Ma'am Ami, o sa Kahebro, naasi sa Jerusalem nagpuyo. O niya, si King Nebuchadnezzar sa iyang conquest, gidestroy niya ang temple ni King Solomon. No, si Ma'am Les, na-destroy niya, gidalas ang mga Israelita dito sa Babylonia. Ang Babylonia, mao na karon ang Baghdad, capital city, mo ang Baghdad, o ang Babylonia, mao na ng Iraq. No, boundary na siya, tapan na sa Iran. Mana very famous and popular na kay sige gira na Iraq ug Iran, no? Kanang Iran mo ng Persian. Now, pila ka kilometro gikan sa Jerusalem. O imagine ha, hunanaa nga ang Jerusalem mo ning Davao City. Land of promise. Ang Babylonia mao ang Manila, mga 1,000 kilometers. Wa pa may eroplano sa una, wa pa may mga barko, wala pa may kanang bus. So nagbaktas lang sila. Ang ilang mga kamilyo lang. Oh, nana mo na ito. So instead of eating it, they choose a simple, healthier diet and remain faithful to God. Now, kay balo ba mo nga si King Nebuchadnezzar, iyang gipili kining mga batanon, mga young Hebrew, nga nga gipili niya. Kay iyang i-train og himuon niyang advisor sa iya nga kingdom. Kay lamang mo ni Hitler no, si Hitler. Si Hitler ngano nag-Holocaust, iyang gi-genocide ang mga Hudyo because Hitler naay gitawag nga inferiority complex with the Jewish. Thinking that the Jewish people will rule around the world. So ang iyang gusto nga patyon ang tanang mga Hudyo para nga ang German lang ang mo excel. Ang Germany ba? So mao tong gipamatay ang mga Jews. Kay ang mga Jews mga bright na siya. Gani ang Facebook gani mga kaigsunan kato si Zuckerberg. Ito na siya mo'y usa na siya ka Hudyo. Oh, ang mga dato nga tao sa Amerika puro mga dili na mga dagko nga mga dato no, si Vidal. Tagya sa Vidal, David Salon. So sila si Einstein kanang mga kuan no, mga bright nga mga tao no. Now dinhi atong tanawon unsay sekreto nila? Their choice lead to better health, wisdom, and God's favor. Now let's explore the health principles from Daniel 1 and how they apply to our lives today. Ngano nasulat ang Bible mga higalagson? Okay? So unsa kaning GP gani? Unsa kaning GP? Unsa tong GP? God's prescription or God's principle. Unsa kaning PI? People's initiative or people's invention. Kining Bible nabahin ni sa duha. No, principle sa Ginoo nga mao ang 10 commandments. Ang sa diha nakasala na ang tawo na nay people's idea, people's inventions, Ma'am Ami, or people's initiative. So, mao ni ang Bible. So, baga ba ang Bible ni Pes? Ma'am Les? Ha? Ha? Nagis kayo, gagmay kay literal. Lagi, pero kini baga ni Pes. Ang Bible. Bisaya, baga. Actually, mas baga pa kung naong. Ni Pes rin kayo ang Bible, mga higalag igsoon. Karon mo ni, ang unsa may naara diri sa Bible, akong encourage sa inyo na ayaw basa Biblia kung dili nimo mabasa ang 10 Commandments of God. Kay kung di nimo mabasa ang 10 Commandments of God, ya magbasa kag Bible, tingalig sundon nimo ang sayop.
masayop ka, nga naman. Kay ang 10 commandments, nag-ingon baya nga ayaw pagpatay. Ang prescription sa Ginoo, dili mo patay. Pero ang people's idea, si Cain iyang gipatay si Abel. Si Goliath gipatay ni David. Di ba? Ang mga tao nagpinatyanay nga hantod karon, sige gihapog patay. Ano ba? Ma'am, usay ngalan ni mo, ma'am? Mambet. Sabta ni mo, Mambet? Nag-ingon ang commandment sa Ginoo, ang prescription, do not commit adultery. Ika-7 ka, sugo sa Ginoo. David. Karon, unsa may people's initiative? Pwede ka mangasawa og duha. Pilay asawa ni Abraham, ni Solomon. So kung imong sundon to ilahan ko, kung tanggalon imong 1 page sa Exodus 20, pareho ta sa ilahang mga sawag daghan. Pero sa ilang panahon, naay gitawag nga mas kanang gitawag necessity. Unsa na necessity? Kaya ang mga tao sa naggamay raman, so kinahanglan sila mo multiply nga pwede mga sawag tagtulong taglima kay mga matay man ang mga lalaki, ang mga byuda perting daghana. So mao nang uban obligado nga mga sawag taglima. Agree ba ka na, am? Pero kung ikaw di ka musugot kay nga naman. Di ka musugot. Musugot pa ka nga ang toothbrush duha mo ka buok magamit, so dili ka musugot. Pero mao na ang kultura sa unang panahon. Ang tawag na people's idea. Kung mangita ka kanang amo nga makabuntis og helper, mao na si Abraham. Kung mangita kag tawo nga nanglili kay nainaligo nga puti kay paa, mao na si David. Ya gipapatay pa gyud ang bana sa iyang gikaibda. So that is how ang Bible gisulat sa Ginoo as kanang description. Gi-describe lang pero ayo sunduga. Ang imo nang sundugon katong prescribe sa Ginoo. Kinsa may nagsundog sa prescription sa Ginoo nga nagtuman? It was Joseph. Si Joseph, bisag dunay gwapa kay nga babae nga siya gipugos pagdulog sa nga sila ran duha, pero unsay ingon niya? How can I do this great wickedness and sin against God? Ana na siya mangigalag ison. So padayon ta murag nilampas ang atong nga istorya. Now dinhi mao ni challenge nato karon. Okay? Challenge ha. The challenge is unhealthy lifestyle in a foreign land. So kung moadto ka sa lugar nga magpuyo ka, kung wala nimo maandi, murag di ka ganahan, no? Di ka ganahan mo adto labi na dito halimbawa dito mga duha ko kasimana, Ma'am Lisa, kami sa mga pastor, duha mi dito kasimana sa Middle East, sa Holy Land. Di na ako mabasol ang mga Israelita na nagbagulbol sila na 40 years sila dito sa wilderness nga nangita silang karne. Kaya ang ilang pagkaon tabang kayo kanang mana ba? Kaya ako gani dito nangita gani kong ginamos o kanang bulag. Bisala sa ang atong ganahan gyud sa mga Pilipino. Di ba? Pero mao ni nay mga unhealthy lifestyle in a foreign land. Now, din mga igalang igsoon. Sa Daniel 1:5, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table, and they were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. So nga naman nga na-acknowledge ni King Nebuchadnezzar, ang mga Hudiyo kay bright kay sila. So iyang gitrain for 3 years, na iyang tanggalon ang identity as Diyos para matransfer nga mahimong Babylonian. Ang una, gitanggal ang ilang pangalan. Nga gikan sa Daniel, gitawag sa gilisdan og Belteshazzar. And then si Hananiah, Azaria og Misael ginganlag Shadrach, Meshach og Abednego. Si tanggal ilang pangalan, and then gusto po ni King Nebuchadnezzar nga tanggalon ang ilahang lifestyle. So and his friends were expected to eat the rich royal food. So unsa ganing pagkaon sa kingdom? Royal food. Unsa yung mga royal food na pagkaon? Naa dito. Follow Babylonian customs and abandon their faith. Ang usa ka mga katawhan sa Ginoo, naa sila'y prescribed nga pagkaon. No? So, mahibaw-an ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi po sa imong gikaon.
kung mukaon ka bisag unsa, there might be a possibility nga ang imuhang pagtuon lahi sa pagtulunan sa mga katawhan sa Ginoo. So unsa may mga katawhan sa Ginoo? Mao ni siya. Gipakaon sila sa Babylonia sa mga pagkaon sa hari. Unsa may naa dito? However, Daniel refused to compromise and choose a healthier way of living that honored God. Ang usa ka batan-on, mahibaw-an nimo siya nga nag-alagad sa Ginoo, kung imong paimnon og tanduay, dili mo inom. Or kung imong tagaan sigarilyo, dili siya manigarilyo. Or tagaan nimo og bisan unsa nga pagkaon, eat all you can, pero ang iyang pagkaon kanang tama ra gyud sa iyang lawas mga higala igsoon. Unsay lesson? Not everything that looks good is good for us. We must choose wisely when it comes to our health and lifestyle. Niining kalibutan ng mga higalag igsoon na ay gitawag mamami nga people's initiative or people's idea. Ang giprescribe sa Ginoo nga kanon nato unsa man? Unsa rin dapat kanon nato? Gikan ra gyud sa mga plans, no? Mga plans. Pero sa diyang nakasala na ang tao, nanay people's initiative. So unsa na people's initiative? Mupatay naman kag manok. Diba? Ingot. Oo. Mao Ma'am Lisa. Oh, nadi sa Elvira Papa, Ma'am Lisa, sa Priscilla Pansito. Ba na to? Ako na ning gikana, Ma'am. Nata ka live ta. Priscilla. Number 2, the decision. Choosing a healthy diet and lifestyle. Now there is a Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Si Daniel, dili siya pakloy nga young people. Kaysa usually, pag muasa ta mo ato, mawala naman tayo, no? Oo. Maayo pa kakaroon, pero panahon nga mo abroad na, wala na. Bisag unsa na lang imong gusto himoon, mahimo na nimo, kay wa na may makapugong, no? Way magkakita. Pero si Daniel, wala niya mahugawi ang iyang kaugalingon nga gikan sa mga pagkaon og ilimnon sa hari. Okay? Og nanghagyo siya sa chief official si Lisa nga ingon siya nga iyang i-refuse niya. No? Oh, i-refuse niya. Okay? Ang mga pagkaon nga tiyal sa iya, gihatag sa ilaha. Okay? Now, in Daniel 1 verse 12, place this your servants 14 days, give us nothing but vegetables and vegetables to eat and water to drink. So that is in the book of the Bible. Now, Daniel, you can just imagine, before nga ikaw mo enter sa service of the king, you will be trained by 3 years. 3 years. But according to Daniel, when he bargained himself, he said, okay, chief, katong mayordomo, test us. Test your servants 10 days. 10 days lang. No, napulo lang kaadlaw. Just give us nothing but vegetables to eat and water to drink. So wala siya nag-ingon nga maglitson kag manok, manginasal, chicken joy, chooks dugo, balbakwa, bulalo, unya ang ipares kanang Coca-Cola, no? Wala. Ang hiyarang pangayo unsa man. Give us vegetables. Nothing but vegetables to eat and water to drink. That's why here in our hospital, in this institution, kung there are patients, Ma'am Lisa, nga mangayo o ka na mangita o mga manok o isda o karne, wala nag-serve ang atong hospital. Because ang giserve yun, Ma'am Ami, is only vegetables. Kung na may kuhan siguro, kanang murag karne, kanang naitukwa o gluten. Okay? Now, Daniel and his friends chose a simple plant-based diet, avoiding the rich processed foods of Babylon. So, actually, there is a secret.
ang inyong kuan, ang gwapo nga kaunon gyud, what is good for our health is kanang wala ma-process, kanang regular from the kuan lang farm. No, kanang dali ra na siya madaot, dapat i-consume siya. Kanang dili mo agi og processing, wala siya ma-refine. Pero kung gusto ninyo nga kanang makasakit nga pagkaon, kanang na-process siya dugay, no, na-refine siya. Kanang na kuan siya, kanang naigitawag months kuan Sardinas. na-process siya dugay. Rasa corn. Ana na siya ha. Rasa Kana bang pwede nimo i-tiner og tag pila ka bulan na di pa madaot pero makadaot na sa atong lawas. Naana siya gitawag conservative sa tawag na preservative. Ha? Sa tin cans. Kanang 20 liters. Kung nabutang sa kanang kuan, mga lata, no, mga dilata, mga higalag igsoon. Ma'am Priscilla Pansito. Na ako'y kay parinti ni mo diri Ma'am Pris sa Davao. Na nakita mi gahapon. Scientific benefits of a plant-based diet reduces the risk of heart disease, diabetes, and obesity. So, ang sekreto nga para malikayan o dili na ka mag-maintenance is para ma-reduce ang heart disease, diabetes, and obesity is mas maayo gyud nga plant-based diet. Okay? Mao na si mga higala. Provide essential vitamins, fiber, and natural energy. Gitawag na siya mga higalag Daniel's fast. So ang sekreto sa Bible nga nang naay mga tao nga atong modelo nga nabutang narrative sa Bible nga atong sundon. Ang tawag na God's principle, God's prescription. So that is word ganang emulating nga angin atong sundon, no? Pero katong mga nagsupag sa sugo sa Ginoo ayo sunda. Ma'am, unsay ngalan ni Ma'am? Ma'am Lisa, kaduha na ka ano diri Ma'am? Sangay mo di ay. Ma'am Lisa, ang mga sangay nagkuyog. Immune system strengthens the immune system. So, actually mo siya sa 10 commandments naay sekreto dito Ma'am Lisa nga how to live longer. What is the secret of living longer? That is found in the book of Exodus chapter 20, the 5th commandment. Nga nagingon dito, honor your father and your mother so that your life will be longer, no? You live longer. So siguro ka nga, mag-vegetarian ko para sa anti-type sa atong father nga diri sa yuta, sa father nga tuwa sa langit. Okay? So we must follow him. Avoiding unhealthy substances, alcohol, junk foods. Pag type na ko prescribe sa Ginoo, bukonin mo, imong imnon, o niya, imong kuskuson, niya kaunon. Pero ang People's Initiative to give kanang gitawag nga sickness, makasakit sa imo dili man that right that moment, but ma-accumulate siya later on. Bilis. Ingon na itong insect nga, kung nahibawan pa diyan ako, may pay maglugaw na lang diay kay gusto man tayo mo nga mahilis iyong pagkaon. Maglugaw na lang, no? So ayun na, so ang makadaot, ang resulta ani mga higala, inang excessive alcohol, liver disease. Okay? And high blood pressure. So kung magsige kag inom, Sir Ruel, mo resulta ka nga naay mo taas ang imuhang blood pressure, no? So pila sa ato karon nga bata pa nanay kuan, maintenance. Ikaw Sir Ruel, wa pa kay maintenance ron. Pila imong edad? Ha? So bata pa, daghang pagkagbugas nga kanononon dai. Daghang pa. Ikaw Ma'am Liz, wala kay maintenance. Clarita Maghanoy, Abiliana. So uban nato karon. So panay siya liver disease and high blood pressure. Okay? Usa pa, obesity and digestive issues. So kung bisag unsa sige tagka og karne kanang labi na mga tinaigan ni sa manok nya dihas kanto-kanto nya. Kuan lagi ta, magtipid lagi ta. Gusto nato nga makatipid pero
makadaot sa atong lawas, no? And then increase stress and poor mental health. No, listen, eating natural, God-given foods promotes good health and long life. Ano na siya? So, although the Ten Commandments promise us to have a long life if we obey our parents, but this is part, another, kung sa kuan pa, our parents is, nag-symbol na gato sa God the Father, our Father in heaven. So, when our Father in heaven prescribe what we will eat, so we must follow. And you will live longer. Agree ba ka na? No? Oh, agree ba ka na? So, ang tawag na, Daniel's fast. No? So, natin gitawag breakfast, no? Every morning, mag-breakfast na. So, atong ikuan na, mga higalag igsoon. Okay? Now, the result, healthier, wiser, and stronger. Daniel 1:15. At the end of 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So, after 10 years, sa dihang giobserbahan sila, na ay mga young people nga mga Diyos nga nangaon sa mga royal food. No? Katong naay baka, kanding, naay karnero, naay mga litson, o niya, inom sila o kanang mga wine na stateside siguro to, mahal kayo. No? Pastor Valindez, happy morning. So, mao na siya. So, giobserbahan. Si Daniel, ang iyang tulo ka friends, upat sila, giobserbahan after 10 days. So, sa observation, the end of 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Personal na akong experience sa inyo, ha. Nag-eskwela ko sa IMSAT, Mati School of Arts and Trade sa Mati. Akong nabantayan sa una dito nga sa mua dito pag may mangutot panahon sa room sa classroom pag may mangutot hilom gayo pag pangutot unya perting bahua nga utot baho siya nga naman kay kasagaran magud dito among mga pagkaon kasagaran mga kuan mga karne pero pag abot sa kuan hello ma'am sige pag abot sa Mountain View College niabot ko dito mga 6 years bisag na ay mangutot sa room nga murag kusog kay utot. Pero dili man manimaho nga baho gyud. Ano man? Dili gyud kay baho kay ang mga tao dito vegetarian. Vegetarian. Oh, kanang gulay pero may ang ginakaon. O nya ang ila pong pamanit medyo lahi, no? Labi na kung naakal diha sa Mountain View College. So diri na obserbahan. Now, physical health benefits. Now, diri mga hikalag igsoon. After 10 days, Daniel and his friends look stronger and healthier than those who ate the king's food. So, unsa ilang observation? Sa napulo ka adlaw nga challenge, nakaplagan nga si Daniel o iyang friends, upat sila kabuok, nga mas himsog ang ilang lawas, i-compare sa mga tao nga nangaon og karne. Pero diri, lahi na karon siguro diri kay ang vegetarian karon mas luya man tanawon kaysa kanang kusumugaw karne, no? Murag nabaliktad. Mas luya. Nabaliktad. Okay? So mao ni siya ang iyang porma mga igsoon. Okay? Pero drawing ra na siya, pero mao na siya. Now, good nutrition improves skin, energy levels and mental charity. So maobserbahan gina kanang mga gikan sa Mountain View College ang ilang pamanit lahi kaysa kanang naa sa gawas. Ma'am Lisa, amod kung naka-obserba baga, naka-eskwela baga Mountain View College. Water. So magkalibangan mo usahay. So kuan po no. Okay na. Na-improve na siya Ma'am Les. Okay? Sige daw. Really. So doon na siya improvement. Gina Delgado. Ma'am Jen, happy morning. Okay? So din akong ikuan diri. Mental health. Ito ko na. Mental and spiritual clarity. Okay? To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. So kining upat ka mga young men sa Babylonia, doon na sila gitawag nga ang Ginoo naghatag sila kaalam o kahibalo
sa pagsabot sa tanang mga literature and learning. Oh, dali ra nila masabtan. Oh, bright sila, brilliant. Dali ra sila makasabot. Healthy living lead to better concentration, wisdom, and intelligence. Doon ay usa ka tawo karon nga akong ipaila-ila sa inyo ha. Kini siya usa ka gikan sa Masbate. Kini siya si Gerald Pilayo. No, taga Masbate ni siya. Usa ka Seventh-day Adventist. Sa Mountain View College siya nag-graduate, no? Oh. Nag-graduate siya sa EUP. Sa EUP graduate siya or MBC. Sa Mountain View College. Okay? So, during sa nursing board exam, siya ang top 1. Oh, top 1. Sa bagay naman siguro mas mga bright pag yun nga bisag kusog mo og karne. Pero siya Adventist siya. Ino na to vegetarian. So siya top notch sir sa examination sa tibuok Pilipinas, no? Sa nursing board exam. Pag take na po niya, ni-take siya kanang doctor's kanang license, no? Physician's licensure examination og nahimo siyang top number 1. So gi-consistent kanaron siya sa Amerika kay dali ra man siya gikuha sa Amerika, maragilugan man siya. So sa Amerika naron nagpuyo. Now, studies show that a good diet improves brain function and memory. Dali ra kayo maka-memorize. Actually, sultihan mo na ako mga igsoon. Kini ba yung malimot ka sala ba yan Ya gumikan kaysa dihang nakasala nata, makasasala nata, dali ra ta malimot. Mao nang ako gani grade 1 di ba pagka high school magsugod naman in English, no? English. Ya ako karon kay dali ra man ko malimot. Dili ko ka maong English. Dali ra man ko malimot. Sumana magbisaya ra gyud ko permi. Sige na ko kag in English sa kuan pa kanang ang mga teacher madunggan nimo. Pero kung gumikan kay malimot man. So, mao na siya, sala na siyang malimot. Mao na nga, pag abot sa 10 Commandments, upat nga sugo sa Ginoo, giingnan tag, ayaw kalimot. Remember ba? Hinamdumi. Ana siya. So, mao na siya. Mga higala, ngano sala ang malimot, kay tingin malimot kag uli sa bangguran nga imong gihulam. Sa imong silingan. So, ana na siya. Ang uban, malimot og uli sa balay sa iyan ka, kay mo ato sa makabilang bahay. Mga bana. My lesson, taking care of our body leads to better mental and spiritual clarity. So, kinahanglan ang ato ang lawas at imanaw na to. Okay? So, applying Daniel's health principles today. Daniel's story teaches us 4 key health principles. So, atong kanan ang story ni Daniel. Number 1, choose natural. God-given foods. Focus on fruits. So, unsa ganing God's prescription? Ang gi-prescribe sa Ginoo nga kaunon, unsa gani? Kanang mga prutas o kanang mga plants. So, kung atong supakon, unya magsigig tagka og manok, manginasad, chicken joy, sugstugo, balbakog, bulalo, unsa may ihatag? Unsa may prescription nga mahatag? Doctor's prescription. Manang mahal siya. Naay doctor's prescription. Vegetables, mao ni ang gihatag, whole grains and water. Ang gi-prescribe sa Ginoo nga atong imnon unsa gani? Water. Kung atong supakon ang prescription sa Ginoo kay atong unahon ang people's invention, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Arsi-Cola, Sting, Cobra, dako kubrahonon ang doktor sa tuwa. So, tagaan tag doctor's prescription. Barato, mahal. Mahal na siya. So, avoid processed foods, excessive sugar, and unhealthy fats. 1 Corinthians 10:31. So, whether you eat or drink, or whatsoever you do it all for God's glory. So ako isulti ron sa inyo, ngano buhi pa mo hangtod karon? Ug ako buhi pa hangtod karon. The reason of our existence is to glorify God. To glorify God. And how can we glorify God? We must glorify God whether we eat or drink or whatsoever we do it all for God's glory. Pila sa ato nga inigkaon ang atong ginakaon makasakit sa atong lawas. Kay sige tagkaon og mga tambukon nga pagkaon. Aka na bang naidinuguan gani? Labi ba yan na naidinuguan? I don't eat that. Pila sa ato nga
ang atong imnon nga makahimaya sa Ginoo pinagis pag-inom og tubig pero makahimaya sa yawa kay tanduay atong ginainom. Unsa ganing nang tanduay ram iskyo? Tanan ania ni ini demonyo ang yawa rayo mahubag ubo malaria inigsipyat kirig. So man ang meaning sa tanduay ram. So avoid harmful substances. Reduce or eliminate alcohol, smoking and junk food. So dapat dili ta magsigarilyo. Ako masakitan ang akong dughan makakitag tao nga magsigarilyo. No? Musakit akong dughan. Ako nooy nasakit. Oh. Pero ato lang pasaylo no. Protect your body from addictions and unhealthy habits. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Honor God with your body. So atong himayaon ang Dios sa atoang lawas. So mahimaya ba ang Ginoo sa atong lawas kay sige tag sigarilyo og inom og mga makahupog? No, practice self-control and discipline. Daniel stood firm in his faith and made wise choices. Develop good habits of eating, exercise, and rest. Okay? Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is self-control. One of the fruit of the Holy Spirit. Pero laban na siya, under niya ang self-control. Trust God for strength and wisdom. Healthy living is not just about diet. It's about trusting God's plan for our health. So, yes, mo na siya. So, GP, God's prescription. Absolute siya, no? Wala day angay mas kasupakon. So, that's why, Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, idugang sa Ginoo. Unsa ihatag sa Ginoo? Air supply, water supply, o food supply. So, ang ato nga himoon, pangitaw nato Ma'am Lisa ang gingharian sa Dios. Kinsay hari sa kalibutan? Kinsay hari sa kalibutan? Ang demonyo. Kay kung ang Dios pa di na siya moingon nga pangitaon. Di ba? Si Satan ang naghari kaya ang atong gisunod si Satan ba atong gisunod pero di ba kan Ma'am Liz? Si Satan atong gisunod. Pero atong sundon ang Ginoo and His righteousness. Di ba? So mo na siya higalag so murag there ko to God wants us to be healthy in body, mind, and spirit. So, maning conclusion ha? Ang conclusion, stronger bodies, clearer minds, and spiritual wisdom. Okay? So, what unhealthy habit do you need to change today to honor God with your body? So, manang question, unsa man kaha ang ato ang mga angay natong usbon para maka-honor ta sa Ginoo. So, bingon si Jesus, you must be born again. And being born again is a change of character and a change of lifestyle. Okay? Padayon. Sige. So, permanente ha. So, atong ihatag ang panahon karon ni Brother Kirby. So, magpaila-ila ron si Kirby sa iyang kagalingon na muhatag siya o Victoria usap. Okay? Kirby. Dahil salamat Pastor Jimmy sa bandal atong pagpakan Pastor Hinagmay ganay lang. Ang nagtaklas ko buntagon na magpaila-ila ko sa kong kagalingon ako si Kirby Atienza taga Dipolog City ug usa ako ka registered nurse og kining nagtrabaho po ko sa ABS-CBN isip acting coach ako'y tigtudlog acting sa mga artista kasi gusto mag-artista dere ha? May gusto mag-artista? Wala? Kaya og naa akong dadon sa Manila karon dayon. Pero matingala mo nganong naaman ko dire. Di ba? Unom ko ka tuig nagtudlog acting. Kanang makita ninyo nga mga sikat nga artista ako nang nakauban. O gani ang ako ang pinakamagulangang anak nahimo og miyembro sa Going Bulilit. So karon basig matingala mo nganong Pangalan mo, sir? Atienza ko apelyido. Pangalan? Kirby Atienza. Pero karon ang atong topic mahitungod sa adik-adik. Og mo yung adik-adik unsay mabutang sa hunahuna. Hindi ba ka siya adik? Drugs, no? Chemical substance. Karon ato ang uluhan ato ang topiko rehas at rehab. My story of recovery and redemption. What is addiction? Addiction is a condition wherein a person becomes physically or emotionally
dependent on a substance or any behavior. Sa ato pa ang addiction, dili lang ni siya sa droga, dili sa alcohol o guban pa, kundi dili sa mga habits, gawi, behavior. So sa katawo, siya mahimo og adik-adik. Ingon nila, wala nila sila interesado sa pagpaminaw sa addiction unless ang ilang kapamilya maigo sa mao nga matang sa addiction. Na duha ka klase nga addiction. Number 1 is kaning gitawag nila og substance addiction. Ang substance addiction, number 1 example is alcohol. Alcoholism. Being alcoholic, buntag mo inom udto gabi, no? Og ang ato ang maigo nini ang ato ang liver, ato atay. Nasayod na kita ni ana. Next kind of addiction, example sa nicotine addiction. Amo na ito makuha ang nicotine sa pagpanigarilyo. Okay? Kabalo na kita nga ang epekto nini sa ato ang baga, atong lungs. Vaping, sa puna kay kaning vaping, napo na siya ingredient nga nicotine. Yes, nicotine gyapon na siya. So maka-addict ni siya. Next kind of addiction, substance addiction gyapon, drug addiction. Kaning drug addiction usa ni siya ka addiction nga illegal. Ang sigarilyo og inom di magadakpon ana. Pero kung mo suyot na kag shabu, okay, mo suyot na kag cocaine o uban pang klaseng droga, bisan pag magtago-tago ka, once ka madakpan ka, pisuhon ka. Correct, ma'am? Okay. O kabalo na kita nga daghang nangamatay sa maong addiction sa droga. Ang ikaduhang klase sa addiction, kini gitawag nila og behavioral addiction. Ang behavioral addiction, mga kaigsunan, usa kini kagawi sa katawo nga walay involved og substance. Pero kabalo siya nga kaning iyang binuhatan dili maayo, pero iya ang kanunay ginabalik-balik hangtod nayagaw ang iyang kinabuhi. And number 1 example for behavioral addiction is gambling addiction. Daghan kayo ang mga magtiayon nga nagbulag. Daghan kayo ang pamilya nga nabungkag gumikan ni ining addiction sa sugal. Nga naman, kay karong panahon na accessible na kayo ang pagsugal. Nalang kay cellphone, nalang kay wifi, nalang kay internet, ug na kay apps, pwede na ka mag-sugal. No? Mao ka nang atong mga senador, gusto nila nga totally ban ang online gambling. Nga naman, kay daghan kayo nga mga ordinaryo nga mga tao ang mga purdo yung samot. Nga naman, kay ang ila ang kita didto na lang ni padulong sa pagsugal. Na ay mga sikat-sikat driver, habal-habal driver, taxi driver, jeepney driver, no? Makita na to silang drive. Pero inig mag-standby, online gambling. Mao nang wala nay mai-remit. Wala nay mapalit og bugas kay tuwa na sugal. Kinsa ni dato ang mga tag-iya promotor sa mong online gambling. Next kind of addiction is internet addiction. Okay, tada na to na internet. Wala ko gaingon nga sayop ang internet, pero once nga mapasulabi na nato ang ato ang panahon tuan na lang sa internet, dili na siya maayo. Para sa mga batanon, no? Dili na ganahan mo sulod og eskwelahan kay nga naman nagabilar. Sige na lang internet, Facebook ug uban pa. Ang atong mga trabahante, kapuya na mo trabaho gumikan kay way tulog. Ha? Wa kabalong alas 6 na ris buntag, wa pagkatulog. Inig sulod sa trabaho, magduka. Sunod addiction gaming. Daghan ang mga tao karon no nga na-addict gaming, especially atong mga kabataan. Ang edad nato 5, 6, 7 atong mga apo, atong mga anak, wa na nadaot na sa Roblox. O mga yung Gcash o guban pa. Kaya mag-Roblox. So, sa photo ng mga inahan. Gumikan ining gaming addiction. Next kind of addiction is social media.
Ang social media addiction, number 1 diri sa Pilipinas, ang gitawag nila Facebook. Tanan nga mga Pilipino karon ay Facebook. Sa tibuok kalibutan, ang pinakadaghan nga user sa Facebook ang mga Pilipino. Nga naman, kaya Pilipino hilig kayo mag-connect sa ilang families, sa ilang loved ones. Pero ang problema sa Facebook, magka-depression ka. Nga naman, kaya we keep comparing ourselves to other people. Ato makita ang atong mga college friends, gani asinso na, no, atong mga silingan, nakapalit balay, sakit mga sakyanan, adto bisagahan na lang nag-travel abroad, Europe, Singapore, Malaysia, Indonesia, pero kita nagpabilin sa Davao. Atong ikumpara natong pagbilingan sa ila, agoy, makaingon ka nga, maayo pa sila, hayahay kayo. Ako yung tawon sa Davao, nalubong sa utang. Okay? So, mao ka na, nga kinahanglan nato nga, i-lessen nato ang exposure nato sa Facebook, kaya ang Facebook usahay, makahatag og depression sa atong kadabuhi. Next kind of addiction, kanang gitawag nila og shopping addiction. Ha? Bisag nanay daghang salina, pagkakita ay nanapoy mag-ong design. Wow. Order na po. Okay? Lazada. Shopee, Lazada, og naibago karon Temo, Temo, TikTok. TikTok, o sa panadiha nga mga shopping platform, no? Ang magtiayo, mag-away. Kaya asawa na hurot na pagbayad tuition sa anak, tuan na lang gibayad sa shopping online. Pag abot sa parcel, agoy magsinuklan, tinukluray na dayon. Ikaw yung adto dito sa gawas po, kaya nanang rider. Mag-away na, no? Next kind of addiction, kaning ako ang tiyan. Muna gitawag nilang food addiction. Bisag busog na. Na ako'y food addiction karon. Labi kay kaon. So dinubot ko sa bot nga nag-lecture ko diri, may laki ko, no? Na po ko'y addiction, dibi kay kaning food addiction, usa kini ka makagagahom nga addiction. Nga bisan patuod nga imong kwarta igo-igo lang kita kang pagkaon at ga-crave ka. Labi gid kayo, no? Ang craving, lisod kayo i-control. And remember, nga mo kini ang pinakauna, no? Nga pag-disobey ni iba og ni Adan gumikan aning pagkaon. Food addiction is very powerful. That's why we have to discipline ourselves. We have to have self-control. If you can control 1,000, you are great. If you can control 100, if you can control 100, you are great. If you can control 1,000, you are greater. But you are the greatest if you can control yourself. All of yourself. Diba? Lisod kayo kontrahon ng atong kaugalingan. Because as what we have said, that our greatest enemy is ourselves. Ang atong kaugalingan gyud, no? Mao na diha ang pinakadako nga challenge niining addiction. Next kind of addiction, sex addiction. Kaning sex addiction, no? Naay mga bana nga dili makontento sa ilang asawa, makakitag laing babae agi bulingi. The lust of the eyes, lust of the flesh. So mo na karon nga daghan kay magtiayon nga nagkabulag, daghan kay pamilya nga nagabungkag, gumikan ni ining addiction sa sex. Gumikan kay ang mga bana, no? Tuan na lang. Ni kamit dito sa laing babae, no? Nabugnaw na ang iyang gugma sa iyang asawa, gumikan kay nakakitaglain. Di ba? Mo man kasagara ang mga panagbulag kay naay third party. Wala na nagkasinabtanay kay ang bana, wala na emotional affection sa iyang partner. O nakit mo sab ang maong asawa, ang bana, no? Napoy mga hitabo. O karon matingala mo nganong ako apil ko nana, wala naman po ko'y asawa. Nahimo na po kong ulitawo. O ato ng istoryahanon niya. Next kind of addiction, kaning gitawag nila pornography addiction. Ang pornography addiction, mga kaigsunan, usa kini ka obsession sa maong mga film and movies nga may kalambigitan sa mga lustful. Naay mga bana usay may ang ilang asawa, Craig. Grabe na akong bana, oy. Dugay kay magawa sa CR. Pila di ka oras dito CR? 5 ka oras sa CR. Agoy yung libawan dito amre. Pornography. Gatan-aw ang iyang bana. Maudi ay ang iyang bana, di na kay siya hilabtan. Talagsa na lang. Kaya nga naman, tuan na nahurot ang energy sa iyang bana. Sige na lang tanaw sa pornography. Lahi na yung utok, kung makakita sa siyang asawa, di na siya ma-excite. Nga naman, kaya tuan na iyang attention sa sexy nga mga babae sa pornography nga mga film. This is very bad for the relationship, no, sa mga magtiayon. Next kind of addiction, kaning gitawag nila exercise addiction. Daghang mga bana karon nga sige na lang adto sa mga gym. Okay? Pero kung imo siyang ulion, ang iyang panimalay, iyang napasagdahan. Iyang asawa mo na si time, iyang mga anak mo na si quality time. Kaya nga naman, tuan lang sige sa
gym. Atong paspason, next is work addiction. Bisag holiday, gatrabaho, bisan og maanay sa oras, muli na ta siya. Pero, muadto gid gihapon sa trabahoan. Hangtod nangaupaw na lang. Ang iyang sweldo, iyang sweldo, iyan na lang gipaadtos doktor pa check up. Diba? So dapat nga kinahanglan, we have to live a balanced life. Balancing kinabuhi. Atong paspasan? Emotional, addiction. Kani mga pagbatanon man eh. Mga technology, batanon eh. Okay, key takeaway, my dear brothers and sisters, ang addiction dili lamang sa substance, kundi sa behavior sa tao. Okay, ang akong kinabuhi nga nung nawad-an kong asawa, akong pamilya na bunggag, kay for 23 years na-addict ko sa drugs and alcohol. Since 2001 hangtod 2023, hangtod 2023, wa ko'y laing trabaho, sige ra kong suyop og shabu, sige ra kong inom, nahimo manggali kong nurse, nahimo kong acting coach, pero kanunay kong ginabira sa mga droga ug alcohol, ug mo ka na hinungdan nga napriso kong ikaupat. Napriso ko og una sa Boracay, kaduha sa Cebu, og ikatulo kaupat sa Iligan City, girehab ko sa Osami City, og karon akong pamilya na, muna akong pamilya, na ako'y duha ka mga anak, no? Puro lalaki, ang isa gawing bulilit, o kanang isa, napuna siya sa TV commercial, wala akong asawa, si Sarah, ang pinakagwapang babae sa kalibutan para nako ang akong asawa. Pero year 2022, no? Year 2022, April 4, pag uli na ko sa balay, wala na akong asawa. Ilang mga gamit, ilang mga sanina tanan mga wala na. Kay niadto siya sa laing lalaki, gibiyaan ko niya. Pagbiya kani akong pamilya nga nindot unta, nagdugba, nabungkag. Nganon, because addiction can cause broken trust. Addiction can cause arguments and emotional pain. Addiction can lead to separation, divorce, and broken relationships with children and parents. And in many cases, the entire family becomes emotionally and financially drained, trying to help the addicted person. So, muna ako ang pamilya, hangtod karon, wala gihapon ikigbalik akong asawa nako, gumikan kay, wala pa po. 13 years bigauban, pero sige na ako siyang pasakitan, gumikan kay, among kwarta na horot sa drugs. Og mo kami ang akong trabaho sa Metro Manila sa ABS-CBN. Ako ang nagtudlo sa Going Bulilit. Og uban pang mga artista na Dindustre, James Reid, og uban pang mga sikat na makita niyo sa television. Og nahimo ko og director sa mga bata, no? Ako gatudlo sa acting. So karon kani nga trabaho na ako sa Manila nawala na ni karon. Gumikan sa ako ang addiction. Wala na ni. Kaning niya nakita ni shooting na sa Malala mo kaya, no, panahon sa kanang April sa holiday, sa Semana Santa. Mga mag-shooting. So addiction can affect your concentration. Addiction can affect your decision making. Attendance at work, many lost their jobs due to poor performance, absenteeism, or inappropriate behavior. It damages your professional reputation and financial stability. Nalubong ko sa utang sa Manila ug akong inahan sa Amerika, no, 34 million na hurot. And it destroys your life and health. Addiction can harm your physical and mental health. It increases the risk of serious diseases, injuries, accidents, and even early death. Emotionally leads to shame, guilt, anxiety, depression, and more especially, addiction will corrupt your spiritual life. It will separate you from your God. O kinsa mo na nagka-orange ka ron? Ha? Secret. Iwasa sa iyo, gawa ha? Diyan ka. Kinsa mo na nagka-orange niya? Ha?
Ako na, mo na akong pinakauna nga pagka-priso. Ang akong kaso, frustrated, murder, sabog kay ko sa droga ug alcohol for 5 days. Wa ko'y tulog-tulog, way kaon-kaon. Kita kong Koreano, tulo kabok. Akong gibunalan ang ulo og botilya sa Red Horse. Na ICU, na-priso ko og dito kabulan, nanubong akong mama og kwarta, gumikan kay tanan na lang gipang bayaran. John 10:10 says, the thief comes only to steal, destroy, and kill. No? Ang yawa mo'y nagdumala sa kalibutan. Ang yawa mo'y hari-hari sa kalibutan karon. Mao ka na ang iyang gusto, tulo na kabok. To destroy, to steal, and to kill. Gusto niya nga, imong kinabuhi gubon o paktiyon, pagdamay ng yawa. Pero there is hope, my dear friends. Why? Because Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Even though addiction can destroy many things, through God's grace, healing, and second chances, a person can recover, rebuild relationship, restore their health, and live a new life filled with purpose. My dear friends, after 23 years of drugs and alcohol, bibiyaan ko sa asawa na piso kong kaupat, na-rehab ko unong kabulan sa Osamis. Today, I am celebrating with God's grace and help and unconditional love of my mother, the support of my mother. Today, I am celebrating my 2 years, 4 months, and 8 days as clean and sober. Bot pasabot sulod sa 2 ka tuig, 4 ka bulan ug 8 ka adlaw. Wala na ko'y droga, wala na ko'y bisyo, wala na sigarilyo. Karon, nitambok na ko, nidako na ko, og ako nang gibalik ang akong kinabuhi sa pag-alagad, pagserbisyo sa atong Ginoo, ug mo ka na hinungdan nga naa ko karon sa atubangan. A new beginning is always possible. Mo ni akong pagkapriso sa ikaupat. When a person struggles with addiction, it can feel like life is ruined. But God specializes in giving new life to broken people. He doesn't give up. God will never give up on you. Unsa man gani inyong mga addiction karon, kamoray na kabalo ana? Addiction sa cellphone, addiction sa Facebook, telenovela, uban pa. No? Kamo na antigo anas Ginoo. But God will never give up on you. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Today, my dear friends, brothers and sisters, this is now my mission. This is now my calling. This is now my advocacy and my ministry. I am now leading an organization dedicated to helping people who struggle with addiction, to turn their lives around and become good, productive, and God-fearing individual. I visited jails, drug rehabilitation center throughout Mindanao. O karon ako sa Davao. Atong niagit ko ako sa Agusan. Atong niagit ko sa Pagadian. Gahapon to ako sa Dumaguete. O karong weekend, tuan na po ko Cebu. Sige na kong balin-balin, pero gabis ko sa Davao. Pero sige na kong invite on, kaya ang akong mission is to carry the message of hope to those addicts and criminals who still suffer. So mo kina kung pagka-priso sa una, naka-orange. Dayon, kaduha ka nang naka-sildag blue. Upat ka na ako sa gate sa contingency. O ka na ikaw-pat. Kauban ako, mga ISIS. No? 10 borders, 10 kabok nakapatay. Pulo kabok ilang ipatay. Tanan. Bombing. Ako kay dili man alahi man tong kaso ato. Ako magipatay ang kabit. So mo na nino, nag-organize ko og usa ka organization, Second Life Philippines. Second Life Philippines, everybody deserves a second chance. So tanang kriminal nga nasa laya, tanang adik-adik nga nakaron sa laya, ako silang gi-organize sa Mindanao og 17 na mi kabuk member nga dili na mosuyop og drugs, di na mo inom, di na mangila, di na mangawat, di na mo tulis, di na mo patay og tawo, ug amo na pong gibalik ang among kinabuhi sa Ginoo. 17 ni kabuk karon.
So karon, no? Among ginabisita ang mga jails, drug rehabilitation center, o uban pa. Mayon sila sa kuha, nga naman, nga di ka manhig American nurse man ka. Akong mama naman sa Amerika. Dili ko mubiya sa mga kriminal, dili ko mubiya sa mga adik-adik. Nga naman. Because I do believe that, like me, a criminal and drug addict, everybody deserves a second chance. Daghang salamat o good morning sa inyo ang tanan. O kining niyan ako ang magasin nga ginagmay lang og kita, no, mo ni ako ang ginagamit para sa ako ang plite, madto kog Cebu ug uban pa para mohatag ko og mensahe sa uban. So mo kani ang cover nga si Rodrigo Roa Duterte, 250 pesos, pero daghan na kayo mo og matabangan nga mga drug addict. Mama. Balik 250 ra para sa kuan ministry ba, advocacy. 250. 250 ra para sa kuan. 250 magazine. 250. Thank you, salamat kayo. Video lang. Kena video. Ayan na kaya. A picture of video po. Kaya pa. Ay, a picture sa mag-anak ko. So mo ni ang atong na. So today, this is now my mission, this is now my calling, this is now my advocacy and my ministry. I am now leading an organization dedicated to helping other people who struggle with addiction to turn their lives around and become good and productive and God-fearing individuals. I visited jails and drug rehabilitation centers throughout Mindanao. Thank you. Ha? Kaya na? Okay.
Right. Thank you. Satya. Nunawal yung anak ko lagi. Oo. Hindi ako papakagkagayan. Ha? Hindi na ako papakagkagayan. Pagkawarak ko na po, gapon. Gapon din. Di ba nila daw ito ng kwarta? Kaya wala daw kuhan. Di daw. Hindi daw sa isa pamagay. Magupaw ko to. Ako na lang bibili sa kuhan. Sa isa to. Ano sa mga oras taman dali? Paway pa po. Ano sa oras taman dali? Ikaw? Mula ka man may alauna, tuwaman ni Juan, katubang liman. Ha? Liman. Si? Manggal. Kailan ka? Juan? Ilang liman diri? Dili, apero mo na. Sa Manggal ba sa? Dili sa likod. Kailan ka? Jose? Ako kailan? Jose? Jose. Pau. Itara na po. Ako pagkapansin din tayo. Ako kailan? Siri mo na sige. Pero kailan mo kay anak ko nga kuan man. Jose ha. Ani ya. Malagi ako ipakita ko doon. Sige. Di man sila ganun, di man mo. Kailan ang guard sa mo ya? Oo. Ang uban diya, mga bakuna di kailan. Ha? Dili kailan ang uban diya. Akin ang uban? O di ay. Oto nga akong gikuan gapon, ibili na lang sa kuan. Ito ang mag-upset ko karon. Nakuha na ka? Na-picture na ka? Makuha ko din kung paano ako bihap. Pagkatubang lecture ko sa inyo ba? Wala ko sa focus ang ito eh. May microphone. Pero okay. Dumol dinalian mo. Ako na tawagan sa iyo sing, ang panitri ron. Sige. Wala di kayo mga chikas, wala ka na. Wala di kayo mga chikas. Kay chikas, yung tato na ko gapon. Ang dumdum ko ni mo ba, ingon na nga. Wala ka na. Dali, anak kang kagyan eh. Grabe ilit to, ilit kayo dos. Ilit tayo. Ilit ba? Diri ka gapon? Oo, diri ka gapon. Wala yung kailan ko siya? Wala. Tawagin na lang. Sila kanto. Pagka lima niya mag-isa talaga. Kung balik ako, wala ko niya po. Eh, ubat lang ko dari. Kasi kisakya kayo. Motor lang ko. Saan ko sa natos pa Sir Jimmy? Ha? Sir Jimmy. Oo.
Ay, pasay. Ano lang naman? Pagalan? Kaniya pa. Pagalan. Ah. Pasay. Yes. Ha? Wag ko ka-picture pero karon. Tindog dere ka picturean. Okay. Okay. Okay, kani si Rosdi, Ros, Abe. Mayong buntag sa hindi. Kurang gikuanan si Nagre ko ang si Dokter. Okay. Sige, thank you very much. Thank you everyone. Okay na, ganero naman. Hindi ka ako lagi kauntong kanon pa. Naka-prayer ka, wala? Ay, wala pa. Ako lang po. Okay, so, salamat kayo, brother, saan? No? Kirby Boy. So, mahinaot ko nga katong iyang gihatag sa ato ang mga informasyon, testimony, maghatag ka nato o kanang inspirasyon, no? Nga ang tao di ay bisa kita basura ta atubangan sa Ginoo kay kita makasasala, ang Ginoo andam muluwas sa tuwa, no? Andam siya magpasaylo sa atong mga sala. So ato lang isiguro nga sa di pa moundang atong ginhawa nga wala ta nagbaton og pagdumot sa atong silingan, no? Usahay ang atong anak makasala sa tuwa, atong silingan nga wa ni bayad sa utang atong pasayloon. Kay mo pahulay ta sa kalibutan nga walay kasugaro. Kay inigmata magun nato kung ang atong kinaiya kung mamatay ta pagkabanhaw nato mangita gyapon tag sundang og tinigbasay kung namatay ta nga nagtinigbasay. Pero kung namatay ta nga uban sa pagpasaylo katong nagpatay sa imuha, katong nakasala sa imuha, kung imo tong giampo pag mata nimo nya makita nimo imo tong dakuson kay imo namang napasaylo. Unya kanang nga lugar langit na siya, langit na. Di naman ka matingala nga katong silingan namo nga mo'y nag-away sa kuha kung naabot sa langit kay imo magipasaylo. Pero kung wa nimo pasaylo mayon ka nga naalagi ka diri nga di ba daotan man kang naamang kay sala sa kuha. Ngano naamang ka diri sa langit moingon pud dayon to siya nga unsa day pagtuon nimo langit ni nga impierno man eh. So duha na ta ma-impierno, no? So ang ato ang handom nining kalibutan nga matutag langit. Di ba Okay, mga jita, puta, dalaygon nga Dios. Amahan na mo na ka sa langit. Salamat kayo Ginoo. Sa imo na kong gugma namo sa kinabuhi nga imong gihatag ug among gipahimuslan hangtod karon. O hinaot o Dios nga ang imong mga pulong labi na nga nasabtan namo nga ikaw gugma kami Ginoo magkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Pasaylo ami sa among mga sala nga nahimo batok nimo. Ingon nga kami magapasaylo sa nakasala batok namo. O gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo na among manluluwas. Amen. God bless you all. God bless everyone. Okay, so thank you very much. Ako sa ning palungon ha. Palungon na lang ako ning tan. So ato dito Kirby Boy nung pagkaon okay, bye-bye everyone.